Ang inyong nakikita ay tila isang punong kahoy, pero yan ay isang resulta ng pag-atake ng Israel sa Hezbollah. Oo, nagsanhi ng tila mushroom clouds ang atake ng Israel nito lamang linggo sa Hezbollah. Ang nasabing pag-atake ay hindi itinanggi ng gobyerno ng Israel at ibinalita ng BBC. Ayon sa ulat, nito lang umaga ng linggo, ang Israel ay nagsagawa ng airstrike sa Lebanon. Hindi ordinaryo ang pag-ataking ito dahil maliban sa malaki ang naturang pag-atake, naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Israel na kanilang ginawa ang naturang pag-atake dahil kanilang pinangunahan ang plano ng Hezbollah na sasalakay sa kanila. Kung baga, ayon sa report ng intelligence ng Israel, nakasagap sila ng impormasyon na kung saan ang Hezbollah ay nagpaplano ng umatake sa Israel. Ang pangako ng Hezbollah kasi na kanilang ipaghihiganti ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh at maliban kay Ismail Haniyeh, kasama rin nilang ipaghihiganti ang mga senior commander ng Hezbollah na napaslang na ng Israel. At ang pangatlong reason, kasama rin ng Hezbollah ang Iran sa kanilang plano na pag-atake sa Israel. Pero ayon sa Israel, inunahan na nila ito. Kung baga, nagbigay sila ng surprise attack sa Hezbollah. Kanilang napag-alaman na hinahanda na pala ng Hezbollah ang kanilang drone at rockets at ang kanilang target ay ang northern part of Israel. Malaki raw ang pagkabigla ng Hezbollah dahil sa halip na sila ang aatake sa Israel ay sila ngayon ang inatake. Sa report ng BBC, sinabi ng Israel na hindi raw sila naghahanap ng full-scale war laban sa Hezbollah, kundi ang kanilang ginagawa ay bilang pagprotekta lamang sa kanilang lahi at sa kanilang lupain. We have the right to protect our people and land. Pero ayon sa ibang mga analyst, kahit ano pa raw ang reason ng dalawang panig, napakalaki raw ng possibility na magsanhi ito ng full scale of war sa rehiyon. Dahil ang lumalabas na resulta sa mga reasons na magkabilang panig ay giyera pa rin. Kaya kung sabihin daw ng Israel na we have the right to protect our people at sabihin naman ng Hezbollah ipaghihiganti namin ang aming mga kapatid, ay ganun pa rin ang resulta nito. Samantala, sa palitan ng bomba ng magkabilang panig, ibinalita ng BBC na ang Hezbollah ay nagpalipad ng 320 rockets laban sa 11 na military base ng Israel nitong linggo lamang ng umaga. At ayon sa Hezbollah, ito ay ang kanilang first phase of attack sa Israel. Ayon sa Hezbollah, ang kanilang ginawa ay bilang paniningil daw sa Israel dahil sa airstrike ng Israel ay merong isang top commander ng Hezbollah ang kumpirmadong namatay. Samantala, sa report pa rin ng BBC, kinumpirma nito na sa naturang airstrike ng Israel, isang Lebanese ang namatay at 4 naman ang malubhang sugatan sa southern part of Lebanon. 2 Israeli naman ang sugatan, resulta ng 320 rockets na pinalipad ng Hezbollah. At dahil sa napakainit ng tensyon ng magkabilang panig, ang Tel Aviv Airport ay inihinto na ng ilang oras ang kanilang flight at ang iba namang flights ay diverted na sa ibang lugar. Ito ay upang maiwasan ang anumang aksidente. Umaasa naman ngayon ang Israel na meron pang susunod na gagawing pag-atake ang Hezbollah sa ibang parte ng Israel. At dahil dito, ang Israel ay nagdeklara ng 48-hour state of emergency. Binigyan na rin daw nila ng mga special powers ang kanilang mga military at inihahanda ang mga sirena sa northern part of Israel. Nagsagawa naman sila ng masusing inspeksyon sa kanilang mga air defense system. Samantala, matapos ang binuong Security Cabinet meeting ni Benjamin Netanyahu, lumabas ito at nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanya, we are determined to do everything to protect our country. At ang salitang palagi nating naririnig sa kanya ay sinabi niya muli. Ayon sa kanya, whoever hurts us, we hurt them. Ayon naman kay Israel Katz, Foreign Minister ng Israel, act according to the development on the ground but does not seek an all-out war. Ipinahihiwatig ni Israel Katz na kanilang ibibigay ang gusto ng kanilang mga kalaban pero ang Israel ay nananatili raw na hindi sila naghahanap ng all-out na gyera sa rehiyon, kundi ang kanilang mga response sa kanilang mga kalaban ay kanila lamang ginagawa
upang protektahan ang kanilang lahi. Nakarating na kay Joe Biden ang pinakabagong pangyayari ngayon sa Hezbollah at Israel at agad na nagsalita at sinabi nito, Israel has the right to self-defense pero patuloy kaming magtatrabaho upang ang kapayapaan sa rehiyon ay maipatupad. Ito ang pahayag ni Joe Biden. Ayon sa ibang analyst, ang pagpapalipad daw ng Hezbollah ng rockets at drones ay tila paghahamon daw sa Israel at sa United States of America at ibang Arab countries. Bakit? Dahil ginawa daw ng Hezbollah ang naturang pag-atake, itinapat daw habang nag-uusap ang US, Qatar at Egypt at kinatawan ng Israel upang pag-usapan ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kung talaga raw nais ng Hezbollah na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyong ito, ay dapat tulungan ito na magkaroon talaga ng ceasefire ang Israel at Hamas. Pero dahil sa ginagawa raw ng Hezbollah ay mas lalo nitong pinagugulo ang sitwasyon. Malaki rin daw ang possibility na kung sakaling magkasundo na ang Israel at Hamas, uusbong naman ang Israel at Hezbollah conflict. Nangako naman si Sian Sabit, spokesperson for the US National Security Council. Ayon sa kanya, we will keep supporting Israel's right to defend itself and we will keep working for regional stability. Inamin ng Israel na 40 sa mga lugar ng Lebanon ang kanilang tinarget at halos daw mga lugar na ito ay nasa valley at ito ay malayo raw sa mga sibilyan. Ayon sa spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari na ilang oras mula ngayon ay napakalaki raw ng possibility na muling aatake ang Hezbollah. Posible raw nagagamit na ito ng mga missiles at UAV. Meron din daw silang mga ebidensya na nakita nila mismo ang ibang membro ng Hezbollah na nanggagaling mismo sa mga civilian houses. At ayon nga daw sa kanilang intelligence report, nakita nila na ang Hezbollah ay naghahanda na para sa isang malaking pag-atake sa kanilang lugar. Pero malaki raw ang problema. Bakit? Sapagkat marami sa mga possible attack ng Lebanon or Hezbollah ay nagmumula mismo sa mga civilian houses. Inilalagay daw sa kapahamakan ng Hezbollah ang mga sibilyan sa Lebanon at tungkol sa sitwasyong ito ay nagkausap na daw si Yoav Gallant at ang counterpart nito sa US na si Defense Secretary Lloyd Austin at kanilang idiniskas kung ano ang magandang hakbang na kanilang gagawin sa mga susunod na pag-atake ng Hezbollah. Sa ngayon ay marami ng mga sibilyan ang nagsilikas mula sa mga borders ng Israel at Lebanon upang makaiwas sa mga susunod na galaw ng magkabilang panig.